Sa video na ito ay ating pag-aaralan kung ano ang rainforest at ang kahalagahan nito sa ating mga tao at sa iba pang mga organismo. Every now and then, napapanood natin sa TV at social media ang iba-ibang iligal na ginagawa nating mga tao sa ating kagubatan o yung tinatawag nating rainforest. At kung sa tingin mo ay hindi tayo maaapektuhan sa pagsira natin sa rainforest, you better think twice. At kung ano itong mga masamang epekto sa atin, malalaman natin mamaya. So, unang-una, ano nga ba ang rainforest? Lahat ba ng forest ay rainforest? Hindi. Ang isang rainforest ay meron ang mga sumusunod. Maraming ulan sa buong taon, mataas na temperatura, nutrient-poor soil, at maraming species ng hayop at halaman. Ang rainforest ay may dalawang uri, ang tropical rainforest at temperate rainforest. Pag-uusapan natin ang temperate rainforest sa ibang video. Ngayon, bakit palaging umuulan sa rainforest? Maraming ulan sa rainforest dahil sa napakaraming mga puno. Ano naman ngayon? Well, dahil maraming puno, madami din ang nangyayaring transpiration. Ang transpiration ay isang proseso kung saan ang mga halaman ay naglalabas ng water vapor. At ang mga water vapor na ito ay naiipon sa itaas na kalaunan ay babagsak bilang ulan. Bakit naman mataas ang temperatura sa tropical rainforest? Ito ay dahil ang tropical rainforest ay malapit sa equator. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tropical rainforest ay may temperatura na 20 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. Ayon sa mga eksperto, ito din ang isa sa mga dahilan kung bakit palaging umuulan din sa rainforest. Next, bakit naman ang lupa sa rainforest ay nutrient poor o kulang sa nutrients? Di ba dapat mataba ang lupa dahil maraming mga halaman at mga hayop? Ang unang dahilan ay ang laging pag-ulan. Imbes na maipon ang nutrients sa lupa, dahil sa madalas na pag-ulan, ang mga nutrients ay naaanod. Pangalawa, ito ay dahil sa mabilis na pag-decompose ng mga patay na bagay. Ang mga nutrients ay nasisipsip kaagad ng mga puno at halaman. Lastly, bakit naman napakadaming species ng mga puno, halaman at mga hayop sa rainforests? Ito ay dahil ang mga rainforests ay malapit o nasa mismong equator kung saan lagi itong natatamaan ng sunlight. And as you know, ang sunlight ay kailangan para mabuhay ang mga plants. Now, dahil sa maraming halaman at puno, natural na marami ding mga hayop na herbivores ang naiengganyo. At dahil na din sa mga animals na herbivores ay naa-attract ang mga carnivores na hayop. Now, we have a food web. Ang rainforest naman ay may 4 layers. Ang emergent, canopy, understory, at forest floor. Ang emergent layer ay ang pinakamataas na parte ng rainforest na naaabot ng mga malalaki at matataas na mga puno na umaabot hanggang 60 meters. Itong mga punong ito ay may mga magagaan na mga buto para madaling matangay ng hangin. Ang mga animals na nandito ay mga bats, eagles at iba pang klase ng ibon. Sa canopy naman, makikita ang napakadami pa ding mga puno na mas maikli. Dahil sa dami, natatakpan nito ang araw at ulan, dahilan para maging humid ang hangin sa ibabang layer. Ang mga punong ito sa canopy ay napapadami sa pamamagitan ng mga prutas dahil ito ay kinakain ng mga hayop at dinadala sa forest floor. Sa understory layer naman ay makikita ang mga maliliit na halaman na may malalaking dahon
para makakuha ng sunlight. Dito sa layer na ito, nang hahunting ang mga predators gaya ng jaguar at mga ahas. At ang forest floor naman, ang pinakamadilim na bahagi ng rainforest. Dito makikita ang mga decomposers gayang termites, worms at fungi. Dito din sa forest floor makikita ang mga hayop gaya ng wild pigs, rats at predator gaya ng leopard. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang kahalagahan ng mga rainforest sa atin. Unang-una, importante ang rainforest para sa ecological well-being ng ating planeta. Dapat nating tandaan na sa mga rainforests galing ang 20% ng oxygen sa ating mundo. Nakakatulong din ang mga rainforest para mabawasan ang impact ng greenhouse gases sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga carbon dioxide. Dahil din sa rainforest ay napapanatili din ang water cycle. Dahil dito ay nagkakaroon tayo ng malinis na ulan na importante sa ating mga tao. Sa rainforest din natin kinukuha ang mga punong kahoy na ginagamit natin para makagawa ng mga furnitures o muebles at bahay. 70% din ng mga gamot na ginagamit panggamot sa cancer ay nanggagaling sa rainforest. May mga halaman din mula sa rainforest na ginagamit panggamot sa ibang sakit gaya ng asthma, malaria at pneumonia. May mga grupo din ng mga katutubo na tanging sa rainforest lamang kumukuha ng kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Itong mga ito ay ilan lamang sa mga pakinabang ng mga rainforest at dahil sa mga pakinabang na ito, mas lalo pa dapat natin silang pangalagaan at protektahan. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.